Good day, we are Group 3 and we are here to present our game which is the Obstacular. Isa itong 2D survival horror game kung saan ang main objective nyo is to survive as long as possible. To do that, kailangan nyong iwasan ng mga deadly obstacle at creepy mythical creatures na humahabol sa inyo. As you can see on the screen, ginagamitan namin ito ng dark and spooky visual style para talagang ramdam nyo ang horror vibe sa bawat galaw. Sa game mechanics and controls, simple lang siya. Ang ginawa lang namin is running and jumping. Then, nilagyan namin siya ng sliding para ma-dodge yung mga enemies sa game. Then, nag-update kami. Yung imbis na sliding, ginawa namin siyang rolling para mas smooth yung pagdadodge niya dun sa mga enemies. Habang tumatagal yung pagdodge mo sa mga obstacles na nakikita sa screen, mas tumataas yung high score niya. Kagaya niyan, nakikita sa screen na umiiwas siya dun sa mga monster tsaka sa mga puno. Bale, yung unique feature po ng game namin is based po siya sa Philippine mythology. So, imbis po na literal na monster lang, ang kalaban po ng protagonist or mga obstacles ay mga creatures gaya po ng manananggal, kapre, tikbalang at iba pa. Yung visuals naman po ng game, gaya ng character and environment, ginawa po namin siya manually sa Pixel Studio. Kaya maraming oras at pinag-effortan po talaga namin yung design para po kahit papaano maging detailed po siya gamit yung Pixel Studio. And then yung setting naman po namin is Eerie Forest para po mag-fit sa horror team and para rin po mas ma-enhance po yung overall experience ng player. Sa naman po, technical development and coding, ah, ginamit naming software para mabuo yung game is Unity Engine. And then sa logic naman, kung paano pinapagana itong buong laro, ito yung lahat ng nakikita nyo dito, is we use programming language na C#. Sa programming language na C#, doon namin lahat inilagay yung logic or yung condition kung paano nagra-run tong character, nagja-jump, nagro-roll, at yung mga obstacles kung paano sila gumagalaw, kung paano sila nag-i-spawn, and yung pati na rin yung mga puno, yung mga damo, at yung mga ibon na lumilipad. Lahat yan is dahil sa logic na galing sa C#. And habang tumatagal, ito rin yung yung sa C# din, doon din nakalagay yung logic kung paano bumibilis yung galaw or yung takbo ng game habang tumatagal. Technical design and future phases. Para manatiling organized at maayos ang workflow namin, gumamit kami ng GDD, Game Design Document, at TDD, Technical Design Document, bilang pangunahing guide sa paggawa ng game. Ang GDD ang nagsisilbing blueprint ng buong laro kung saan nakalagay ang gameplay mechanics, story concepts, character, objective, at overall player experience. At ang TDD naman ang tumutulong sa technical side ng development tulad ng coding structure, system flow, asset integrations, at kung paano gagana ang bawat feature sa game. Sa ngayon, ang main focus namin ay ang scaling difficulty system para gawing mas exciting at challenging ang laro habang tumatagal. Instead of using traditional levels na stage by stage ang progression, ang plano namin ay gawing unti-unting mas mahirap ang gameplay habang tumataas ang score ng player. Like habang mas tumatagal ang player sa game, mas bibilis ang movement ng mythical creature, mas dadami ang obstacle, at magkakaroon ng sabay-sabay na panganib tulad ng flying enemies like tik-tik at ground enemies like tikbalang. Sa ganitong paraan, mas masusubok ang reflexes at strategy ng player habang patuloy siyang naglalaro. Ongoing pa ang development ng system namin dahil gusto naming mabalance ng maayos ang hirap sa laro. Sa mga susunod na phases, plano pa namin magdagdag ng mas maraming obstacle patterns
smoother progression, at additional mechanics para mas maging challenging at engaging ang gameplay sa mga susunod na phases. To wrap it up, bisa naipakita namin kanina, makita nyo na hindi lang ito basta paggawa ng laro. Nagsimula kami sa pagbuo ng concept at main idea, kung ano ang maging itsura at goal ng game. Next, we design ng game mechanics and controls para maging fun and challenging maglaro. Then, we added our own cultural touch by using our own local mythology. At inalaan namin ng oras para gumawa ng lahat ng assets at graphics gamit ng sarili naming effort. So, technically speaking, we build and coded from our own programmer, which is si Emil Ron Capasin. Everything using the right tools and programming skills para maging smooth at walang lag ang takbo ng laro. And throughout the whole process, we use proper documents and planning para maging organized at malinaw ang direksyon ng development namin. This just shows the game development is a combination of creative thinking, technical skills, proper planning, and of course, teamwork. Ang vision namin for the next level is to polish the graphics more, add more mythical creatures na pwede nyo kalabanin, and make the gameplay even more exciting and immersive. Yun lang po at maraming salamat. At diyan nagtatapos ang aming video presentation para sa The Obstacular. Sana'y nagustuhan nyo ang gameplay ng proyektong ito. Maraming salamat po.